So mga boss, ayan kung makikita nyo, ito po yung setup natin na 6.5 kilowatts sa ating shop, no? So kung makikita mo, yung nasa gitna, yung nasa gitna nasa taas 6,120 watts. So 6,120 watts yung harvest ng panel, yung nasa kaliwa naman ito yung 1,193. Yan po yung load. Tapos yung grade natin 0. Tapos since malaki yung harvest natin sa panel, ang sinusupply niyang panel doon sa load is 1,193. Tapos yung sobra na 4,927, yun po yung charging niya sa battery. So ganoon lang siya kasimple mga boss. So at itong inverter namin, nare-remote to. Kahit nasa ibang bansa ka, pwede mo siyang ma-remote. So kung dito sa baba din mga bossing, makikita mo yung sa grid, nag 8.9. Yan po ay ano namin yan, bypass namin doon sa isang setup namin. Kasi nga kahapon, pangit ang panahon. So nag-bypass muna kami doon sa isang setup namin para hindi kami malubatan sa gabi. Pero so far naman, very successful, no? So ayan, nagbabago yung harvest ng panel at saka yung load. So ayan na po, nakadepende po talaga yan sa sikat ng araw, no? So ayan, kung makikita mo 5,125 watts, yan po yung charging niya sa battery. Tapos naman kung gusto mong makita yung analysis niya, dito mo lang makikita siya yan. Pwede mo tong palakihin na para siyang ganyan, no? So para makikita mo kung paano gumalaw yung load, paano gumalaw yung panel, paano gumalaw yung battery. So dito nakikita mo yan. So dito mo siya makikita lahat. Kung kaya pag may problema ang inverter, dito mo siya makikita kung ano yung possible na scenario bago mangyari yung pag malfunction ng inverter kung sakali lang. Tapos kung may mga babaguhin ka na mga settings parameter, dito mo lang yan pwedeng baguhin dito sa kabila. So dito, yan, dito mo pwedeng baguhin lahat-lahat ng mga parameter, no? So ito po, lahat ito po is mga parameter po to ng inverter. Tapos naman, kung gusto mo mag-check ng mga katulad nito, yung load information, dito mo siya makikita, ayan. 240 volts ang settings namin kasi mayroong nakatap sa amin na nasa almost 200 meters. So nag 240 yung voltage namin para pagdating sa kanila is andun pa rin sa 230. Which is 240 is still acceptable naman mga boss. Tapos naka 60 Hz tayo, no? So ito ang load active. Tapos kung gusto mo tingnan ng battery, dito mo siya makikita, no? So pag nakalagay yung minus, yan po ang charging. Tapos dito is 55.3 volt na siya. Tapos ang current niya na charging current niya is 90 ampere. Wow. Kung kaya wag talaga natin i-undersize ang mga breaker mga boss, pati mga battery, kasi nga matataas po ang pag 5,000 ang yan. Tingnan mo lang, pag 5,000 ang charging mo, nagiging 90 ampere na siya, 90.4. So ang SOC niya is 79%. So dito actually lahat dito mo makikita eh. Tapos dito pa yung PV information din, dito mo rin siya makikita. So yung voltage siya makikita mo dito, yung actual produce power niya makikita mo siya dito. Tapos yung amperahe niya is nasa 24 ampere. So yan, so actually is parallel to, kaya maabot ang 24 ampere. So yan, ganito kaganda po ang ating inverter mga bossing. So minsan pag may mga problema, nasa settings lang talaga yan. Kasi syempre iba-ibang battery, iba-ibang panel, iba-iba din yung mga gusto ng mga client. So diyan po talaga nagkakaroon ng konting dahil sa mga ganon, pero maa-adjust mo naman yon. So ayan mga boss, ayan no, 6,070 ang active harvest niya. So ang panel pala na to mga boss is 590 watts na 12 na piraso. 590 lang ito mga boss. So sa isa is tapos parallel diode. Then wag niyong gayahin ng mga ganitong setup mga boss. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga installer nyo, kasi baka pag sinabi ko kasi nagparallel, baka magparallel din kayo.
Ang parallel or series mga boss is nakadepende yan sa specs ng panel. Kung pwede ka ba mag-parallel or pwedeng naka-series lang. So, depende yan. So, huwag nyo na lang gayahin kung hindi kasi sigurado. Maraming salamat mga boss.